Attorney Mendoza, good morning. Good morning, attorney. Magandang morning. Good morning po, Leo and Elaine. Magandang umaga po sa inyo. Attorney, Ang mayor po natin ngayon ay si Mayor Rida Robes. Si Mayor Rida pa ang mayor, ang congressman si Art Robes. Ayan. Pero Attorney, Deo po, Deo hindi Leo. I'm sorry. I'm sorry, Deo. Hindi po Leo Marcos Mangusin. Mababanggit pa yung best friend mo, Lakay. Ayan na. Attorney, ayan. Mr. Deo Macalma. Yes, okay. Ayan, maraming salamat po. Ayan, Attorney Mendoza, sir. Ayan, ano nga na ba ang nangyari? Ayan, bakit nagre-reklamo pa rin kayo sa San Jose del Monte, Bulacan? Actually, hindi lang sa inyo sa San Jose. Abay, anyari na nung magkabentahan ang prime water from Crystal Bridges na mga bilyar, napunta sa prime water. Baliktad yata. Prime water napunta sa Crystal Bridges. Wala pa rin nga bang pagbabago sa supply ng tubig sa inyong lugar, Attorney, sir? Yeah, Sir Deo, siguro mabanggit ko muna. No? Opo. 2018 kasi pumasok ng joint venture ang Water District, San Jose Water District sa Prime Water. Joint venture pala yan. Itong joint venture na to yung nagdi-distribute, tumulong sa pagdi-distribute ng tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. But 7 years na yung nakaraan, hindi pa na i-deliver ng Prime Water yung kaniyang ipinangako under the joint venture. Kasi under the joint venture, merong 6.8 billion na dapat na infrastructure na ilalagay o ilalagay sa San Jose del Monte para sa pag-distribute ng water. Pero sa aming pagkakaalam, as of the 7th year na ngayon, around 748 million lang ang naire-report sa amin na naisagawang proyekto para sa pag-distribute ng water, the pipelines, the repairs, water pumps. So, patuloy ang aming pagrereklamo sa pangunguna nga. Dati pa nga, sa nabanggit mo po, si Mayor Arthur pa noon at ngayon si Mayor Rida, tuloy-tuloy kami nagrereklamo sa Prime Water at sa Water District. Hanggang last year, nagkaroon ng termination ang Water District at ang Prime Water. That was November 2025. Doon kasi sa joint venture, alam naman natin lahat na ang Prime Water and ang Water District, independent ito, autonomous, o pribadong kontrata. Yan. Hindi basta-basta pwedeng pasukan ng local government unit. Bagamat kami, buwan-buwan, taon-taon kaming nagre-reklamo sa kanila, hindi nila pinapakinggan ng Prime Water. But then, last year nga po, November 2025, tinerminate na yung joint venture ng Water District. Officially, ninotify nila kami na nag-termination na sila. Ngayon, so this is our chance to do our job naman ng local government unit. Kaya sinumulan na namin yung implementation, pagpapalatag ng aming plano na matagal na naming ginagawa para sa impormasyon ng nakakarami. Yung mga due diligence namin para sa pagdidistribute ng water, due diligence sa mga operators, na mga water concessionaires na yan, ay inaral na namin. Kinatulong namin ng mga eksperto. Katulong din namin ang Water District. Kaya nga po, noong January, hindi na namin ni-renew ang kontrata. Hindi na namin ni-renew ang business permit ng Prime Water. Okay. Yes. Pero kami nag-renew ng business permit. Attorney Mendoza. Dahil nga sa... Opo. Yes, sir. Attorney Mendoza, fast forward tayo ng konti. Ayan, ngayon from Prime Water, nabili po ng Crystal Bridges na pag-aari ni business tycoon Lucio Ko. Ano na ang nangyari? Wala mga pagbabago? Hindi ba gumanda ang serbisyo ng tubig sa inyo? Publication lang ho ang aming information about the change of ownership and management of Prime Water. Sa newspaper lang namin nalaman yan.
bagamat mayroong introductory meeting si the owner of the Crystal Bridges, pero wala ho kami natatanggap sa pamahalaan ng official communication from Prime Water and the Crystal Bridges na sila na ang may-ari ng Prime Water. Ano ho? So, Wala hong official communication yan. Walang At abiso sa very inyo minimal ang Walang abiso sa inyo kung pwedeng i-transfer yung joint venture sa bagong owner, Attorney Mendoza, sir? wala po kaming natatanggap. As far as the local government unit is concerned, wala kaming natatanggap na official communication regarding that. Very, according to the mayor, meron lang introductory meeting, ang Crystal Bridges. But other than that, wala ho silang plano na ipinakita, wala ho silang ibinigay sa aming action plan regarding the problem. So, Attorney, on your end po, ano po yung legal actions na ginagawa naman po ng hakbang ng San Jose del Monte po? Yes, yes, Miss Elaine. Nagdeklara kami ng state of water crisis, state of emergency in water crisis. Ito po ay parang state of calamity. Kasunod nito yung deklarasyon o enactment of a ordinance na nagbibigay ng authority sa ating local chief executive, Mayor Rida Robes, ng kapangyarihan na mag-take over ng operasyon at distribution ng tubig dito po sa lungsod ng San Jose del Monte. Katulong namin dito ang Water District. Habang pinaplano namin to ay syempre kinukonsulta natin ang Water District dahil sila technically ang talagang may alam nito. Ang administrative lang naman ang local government unit. Pero sa pamamagitan ng ordinansang ito, Sir Deo and Ma'am Elaine, the local government unit will enter and take over the operations of the water distribution. Kasi dati next week. Kasi dati yung local water nyo, maayos ang serbisyo ng tubig. Di yun na lang pagandahin na Attorney Mendoza, sir. Yes, sir. Bagamat ito ay very challenging sa laki ng populasyon ho ng ating lungsod ngayon, we have about 680,000 people, ang population natin. Imagine niyo ho, out of the 680,000 people, around 250,000 ang heavily affected ng water crisis na ito. Ang lapit-lapit ang Angat Dam sa inyo sa San Jose del Monte, Bulacan. Yes. Di ba yung local water system niya, di ba maglagay na lang malaking tubo? Yes, sir. Di ba yun ang gagawin dyan? Sir Deo, walang problema ang supply ng tubig. We have 122 million liters of daily supply ng supply ng tubig. May naka-standby pa ho na 50 million liters daily. Ang bulk water, ang kausap po namin yan, regular kami nakikipag-ugnayan because of this problem. Okay. Ang bulk water at saka po yung MWSS at saka ang LUA. Kino-coordinate namin lahat ito para masolusyonan yung problema talaga. Attorney, last on kawawa ang aming mamamayan. Attorney, last question on my end po. So, nabanggit nyo po, mayroon mahigit kalahating milyon na populasyon ang San Jose del Monte at 200,000 plus ang pinaka-apektado. Ano po yung mga hakbang po na ginagawa natin, lalo na po ngayon summer, napakainit po ng panahon, paano po natin tinutugunan yung pangangailangan nitong pinaka-apektadong populasyon? Paano nyo ang gagawin para hindi na colored ang water ninyo dyan? Colored ang water sa San Jose del Monte, Bulacan Yes, Ma'am Elaine, Sir Deo. Hindi lang ngayon yan. 2022 pa po, nagsisimula na kami ng water rationing sa mga barangay. Hala. 24/7 ho. Diyos ko. 2022. Ganun po katagal ang problemang ibinigay sa amin ng Prime Water na ito. Tumaas lang, naging tuloy-tuloy ang problema, lumala ng lumala. Kaya po last year, 2023, 2024, halos 24/7 po ang pagdi-deliver namin ng tubig sa mga barangay. We have 62 barangays. Lahat po yun apektado. We have right now 15 water trucks na ginagamit namin araw-araw, 24/7
pagdi-deliver po ng mga tubig Grarasyon. na dapat ay responsable ng Prime Water ito. Responsibilidad ng Prime Water. Dahil sila Ayun, dapat Crystal nagbibigay ng Bridges. tubig. Oo. Okay. Okay, Di po Atty. ba? Atty. Mendoza, ayan. So, ano po ang nakita niyong long-term solution dito sa problema niyo ng water supply sa San Jose del Monte, Bulacan? Well, sabi ko nga po, nagdeklara po kami, may isang ordinansa po tayo to take yung, over. state Mayor of- Rita po ay magte-take over pansamantala sa water district sa kanyang State of operasyon. calamity. At kasama po dito, yes, Sir Deo, kasama rito yung kinukonsidera namin ang pagpapalit ng service provider na magdi-distribute ng tubig dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Next week ho, i-implement namin itong ordinansang ito. Yung takeover namin ay mangyayari sa isang linggo. Katulong po natin ang Water District at mga empleyado. Ang mga empleyado po kasi ng Water District at saka ng Prime Water, puro tiga San Jose del Monte yan. At alam namin na nasa likod namin sila. At yung malasakit nila para sa kapwa nila mamamayan ng San Jose del Monte, nandiyan dyan. Kasama po namin sila dyan sa gagawin namin ito. Very challenging but we will do it for the people of San Jose del Monte. Atty. Mendoza, sir. Yun po ang Atty. Mendoza, sir, maraming salamat at sana nga ay marami nakarinig sa ating panayam sa inyo at kung ano ang plano ninyo dahil marami po ang nagagalit na mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa inyong colored supply ng water. Colored Yes, water. po. Brownies. Ayan. At sana masolusyonan na dahil dekada na yes, yung problema. tag-init pa naman yan. Atty. maraming salamat. Good Yes, morning. ako. Mhm. Maraming salamat po. Thank you, Attorney. Attorney Rizaldi Mendoza, ang City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan.